Kamusta mga kaibigan? Nandito na naman tayo para pag-usapan ang ilang mga kawili-wiling kaalaman mula sa buong mundo pati na rin sa ating bansa. Tara, simulan na natin. Ako si Kio, ang inyong curiosity expert at maligayang pagbabalik sa kawili-wiling kaalaman. Naranasan mo na ba yung pakiramdam na kahit nakatulog ka naman ng sapat na 8 oras, pagdilat pa lang ng iyong mga mata ay parang ubos na agad ang iyong lakas? Hindi ito ang karaniwang pisikal na antok, ito ay ang tinatawag nating emotional exhaustion o matinding pagkapagod ng emosyon at isipan. Sa loob ng ating utak, ang mga neural pathways ay tila nagkukulay abo at asul na babalot ng makapal na ulap ng stress hormones. Ang bawat ingay sa paligid at bawat notification sa cellphone ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa ating overstimulated na nervous system. Wala tayong pisikal na karamdaman, ngunit ang ating isipan ay sumisigaw at nagmamakaawa ng pahinga. Kapag tayo ay nakakaranas ng ganitong uri ng pagkapagod, ang ating amygdala, ang sentro ng emosyon sa ating utak, ay nagiging hyperactive. Ito ay patuloy na naglalabas ng mga signal ng panganib kahit wala namang aktwal na banta sa ating buhay. Ang resulta nito ay ang patuloy na pagbaha ng cortisol sa ating daluyan ng dugo. Ang cortisol ay ang tinatawag na stress hormone na nagpapabilis ng ating tibok ng puso at nagpapanatili sa atin sa isang estado ng fight or flight. Sa makabagong panahon, ang panganib na ito ay hindi na isang mabangis na hayop, kundi ang mga tambak na emails, mga deadlines at ang walang katapusang ingay ng lipunan. Ang ating katawan ay patuloy na nakahanda para sa isang laban na hindi naman natatapos, na nagdudulot ng matinding pagkaubos ng ating mental na enerhiya. Ang pakiramdam ng bigat sa iyong ulo ay hindi lamang isang ilusyon. Ito ay isang pisikal na manifestasyon ng cognitive fatigue. Ang iyong prefrontal cortex, ang bahagi ng utak na responsable sa paggawa ng desisyon at pagkontrol ng emosyon, ay literal na nauubusan ng glucose at oxygen dahil sa sobrang paggamit. Kapag ikaw ay nasa ganitong estado, ang paggawa ng pinakasimpleng desisyon tulad ng kung ano ang kakainin sa tanghalian o kung paano sasagutin ng isang mensahe ay tila nangangailangan ng napakalaking pagsisikap. Ang iyong isipan ay parang isang makina na nag-overheat dahil walang tigil sa pagtakbo. Ito ang dahilan kung bakit minsan ay nagiging madali tayong mainis o magalit sa mga maliliit na bagay na hindi naman natin karaniwang pinapansin. Maraming tao ang nag-aakala na ang solusyon sa ganitong uri ng pagkapagod ay ang pagtulog ng mas mahaba. Ngunit madalas, kahit matulog ka pa ng 10 oras, gigising ka pa rin na may dalang bigat sa iyong dibdib. Ito ay dahil ang pagtulog ay nagpapahinga lamang sa iyong pisikal na katawan, ngunit hindi nito agad-agad nabubura ang naipong stress at anxiety sa iyong isipan. Ang emotional exhaustion ay nangangailangan ng ibang uri ng lunas. Hindi nito kailangan ng higaan, kailangan nito ng isang pagtakas, isang sandali ng pagtigil at isang ritual na magbibigay ng signal sa utak na ligtas na itong magpahinga. Dito pumapasok ang pangangailangan natin para sa isang circuit breaker sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang circuit breaker na ito ay isang maliit na interbensyon na pumuputol sa walang katapusang siklo ng stress hormones. Para sa milyon-milyong tao sa buong mundo, ang interbensyong ito ay matatagpuan sa ilalim ng isang tasa ng kape. Ngunit bago pa man natin matikman ang likidong ito, ang ritual ng paghilom ay nagsisimula na. Ang mismong proseso ng paghahanda ng kape ay isang sensory experience na nag-uumpisang magpabago sa chemistry ng ating utak. Ang tunog ng kumukulong tubig, ang paggiling ng mga butil, at ang pagpatak ng maiinit na tubig ay nagsisilbing mga auditory cues na nagsisabi sa ating amygdala na maaari na itong kumalma ng kaunti. Ito ay isang paunang abiso na ang ginhawa ay parating na. At pagkatapos ay darating ang pinakamahalagang sensory trigger, ang amoy ng kape. Ang ating pangamoy ay direktang nakakonekta sa limbic system ng utak, ang rehiyon na nagpoproseso ng emosyon at memorya. Sa sandaling pumasok ang aroma ng kape sa iyong ilong, ito ay nagpapadala ng agarang electrical signal sa olfactory bulb. Ang mga volatile compounds ng kape ay umaaktibo sa mga receptors na nag-uudyok sa paglabas ng mga endorphins. Kahit hindi mo pa naiinom ang kape, ang iyong utak ay nag-uumpisa ng makaramdam ng ginhawa. Ito ang kapangyarihan ng anticipation. Ang iyong isipan ay nakakondisyon na iugnay ang amoy na ito sa kalmado, enerhiya at kaligtasan. Ang anticipation na ito ay nagdudulot ng isang pre-dopamine release. Ang dopamine ay madalas na tinatawag na feel-good neurotransmitter, ngunit sa totoo lang, ito ay ang molekula ng motibasyon at pagnanasa. Kapag naamoy mo ang kape, ang iyong utak ay naglalabas ng maliit na halaga ng dopamine bilang gantimpala sa inaasahang sarap na paparating. Ang simpleng pag-asa na ito ay sapat na upang bahagyang bawasan ang bigat ng emotional exhaustion na iyong nararamdam. Tila ba may isang mainit na kamay na dahan-dahang humahagod sa iyong pagod na isipan,
Nagpapaalala na mayroon pang maliliit na kaligayahan na naghihintay sa iyo sa araw na ito. Ito ang simula ng iyong ritual ng paghilom. Ngayon, naihanda na ang entablado. Ang iyong utak ay naghihintay, ang iyong katawan ay umaasa. Hawak mo na ang mainit na tasa at ang init nito ay dahan-dahang tumatagos sa iyong mga palad. Ito ay hindi lamang tungkol sa caffeine, ito ay tungkol sa buong karanasan. Ang ritual na ito ay isang pahayag sa iyong sarili na kahit sa loob lamang ng ilang minuto, ikaw ay may kontrol sa iyong oras at sa iyong katawan. Walang boss na nag-uutos, walang kliyente na nagrereklamo, tanging ikaw lamang at ang iyong kape. At sa sandaling itaas mo ang tasa upang tikman ang unang higop, isang kahangahangang neurological symphony ang magsisimulang tumugtog sa loob ng iyong katawan. Ang unang higop. Sa paglapat ng mainit na likido sa iyong dila, libu-libong temperature at taste receptors ang sabay-sabay na nag-aapoy ng mga signal patungo sa iyong utak. Ang init ng kape ay nagdudulot ng tinatawag na thermal shock na mabilis na gumigising sa iyong sensory awareness. Ang mapait, matamis at asidong lasa ng kape ay nagbibigay ng isang masaganang karanasan sa panlasa na umaagaw sa atensyon ng iyong utak mula sa mga nakaka-stress na iniisip. Sa sandaling ito, ang iyong kamalayan ay ganap na nakatuon sa kasalukuyan. Ang simpleng aksyon ng paglunok ay nag-aaktibo sa vagus nerve, ang pangunahing ugat na kumokontrol sa ating parasympathetic nervous system, ang sistema na responsable sa pagpapahinga at pagtunaw. Habang ang mainit na kape ay dumadaloy pababa sa iyong esophagus, nagdadala ito ng isang alon ng init na kumakalat sa iyong dibdib. Ang init na ito ay nagpapalawak sa mga daluyan ng dugo sa paligid ng iyong tiyan na nagpapabilis sa proseso ng absorption. Ang vagus nerve na nahimas ng init at ng likido ay nagpapadala ng mensahe sa iyong puso na bumagal ng kaunti at sa iyong mga baga na huminga ng mas malalim. Ito ang dahilan kung bakit matapos ang unang higop, madalas tayong napapabuntong hininga ng malalim na tila ba nabunutan tayo ng tinik. Ang pisikal na init ng kape ay literal na tumutunaw sa tensyon na naipon sa iyong dibdib at tiyan. Pagdating ng kape sa iyong tiyan at maliit na bituka, ang tunay na mahika ng chemistry ay magsisimula. Ang mga molekula ng caffeine na napakaliit at madaling natutunaw sa tubig at taba ay mabilis na tumatawid sa lining ng iyong tiyan at pumapasok sa iyong bloodstream. Hindi tulad ng ibang mga nutrisyon na nangangailangan ng mahabang proseso ng pagtunaw, ang caffeine ay may express ticket papunta sa iyong sirkulasyon. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang mga molekulang ito ay naglalakbay na sa bilis ng tibok ng iyong puso, sumasama sa agos ng iyong dugo patungo sa bawat sulok ng iyong katawan, dala ang pangako ng enerhiya at pag-asa. Habang ang kumikinang na mainit na kape sa ugat ay umaakyat patungo sa iyong utak, ito ay nagdudulot ng banayad na pagtaas ng iyong blood pressure at heart rate. Ito ang isang pisikal na paggising ng iyong katawan. Ngunit ang pinakamahalagang destinasyon ng caffeine ay ang iyong utak. Upang makapasok doon, kailangan itong tawirin ng blood-brain barrier, isang napakahigpit na security system na nagpoprotekta sa utak mula sa mga nakalalasong sangkap. Ngunit dahil sa estruktura ng caffeine na katulad ng mga natural na kemikal sa ating katawan, madali itong nakakalusot sa barrier na ito na parang isang VIP guest na may special pass. Sa sandaling makapasok ang caffeine sa iyong utak, hinahanap nito ang kanyang pangunahing target, ang mga adenosine receptors. Ang adenosine ay isang neurotransmitter na patuloy na naiipon sa ating utak habang tayo ay gising. Habang dumadami ang adenosine at dumidikit sa mga receptors nito, ito ay nagpapadala ng signal sa utak na tayo ay pagod na at kailangan ng matulog. Ito ang kemikal na dahilan kung bakit nakakaramdam tayo ng matinding antok at kakulangan ng enerhiya sa kalagitnaan ng hapon. Ito ang bigat na humihila sa iyong mga talukap pababa at nagpapabagal sa iyong pag-iisip. Ngunit narito ang henyo ng caffeine. Ang hugis at estruktura nito ay halos kapareho ng adenosine. Kapag dumating ang caffeine sa utak, nakikipag-unahan ito sa adenosine upang maupo sa mga receptors. At dahil perpektong nagkakasya ang caffeine sa mga upuang ito, nahaharangan nito ang adenosine. Ang resulta, hindi nararamdaman ng iyong utak ang pagkapagod. Hindi nagbibigay ng enerhiya ang caffeine sa sarili nito. Ang ginagawa nito ay pinipigilan ang iyong utak na maramdaman ang pagkapagod na naroroon na. Ito ay isang eleganteng pandaraya ng neurochemistry na nagbibigay sa iyo ng pakiramdam ng biglaang pagkabuhay at alerto. Dahil nakaharang na ang caffeine sa adenosine receptors, ang mga natural na stimulants ng iyong utak tulad ng dopamine at glutamate ay malaya ng kumilos at mag-circulate ng mas matagal. Dito na natin mararamdaman ang tunay na epekto ng leotoctintan o mental medicine. Ang nucleus accumbens, ang bahagi ng utak na responsable sa motivation at reward, ay nag-iilaw at nagiging aktibo.
Ang mga neuron na naglalabas ng dopamine ay nagtatrabaho ng husto, nagpapabaha ng kaligayahan at positibong pakiramdam sa iyong isipan. Ang ulap ng emotional exhaustion ay unti-unting nahahawi, pinalilitaw ang isang mas maliwanag at mas positibong pananaw. Ang pagbabagong ito ay hindi lamang pisikal, ito ay malalim na psikolohikal. Bago ang unang higop, ang pag-iisip na harapin ang isang galit na kliyente o ang pag-reply sa isang mahabang email ay tila isang imposibleng gawain, isang bundok na hindi kayang akyatin. Ngunit pagkatapos ng unang higop at sa tulong ng dopamine at naharang na adenosine, ang bundok na iyon ay nagiging isang maliit na burol na lamang. Hindi nagbago ang mundo, hindi nabawasan ang iyong mga problema at hindi rin naging mabait ang iyong mga katrabaho. Ang tanging nagbago ay ang neurochemistry ng iyong utak. Binigyan ka ng kape ng sapat na kemikal na lakas ng loob upang harapin ang natitirang bahagi ng araw. Ito ang dahilan kung bakit tinatawag nating pick-me-up ang kape. Hindi ito isang magic potion na lumulutas sa lahat ng ating mga problema. Hindi nito babayaran ang iyong mga utang o aayusin ang mga sirang relasyon. Ngunit nagbibigay ito ng isang napakahalagang bagay, ang kapasidad na magtiis ng kaunti pa. Kapag ang iyong emosyonal na reserba ay ubos na, ang kape ay nagsisilbing isang artipisyal na baterya na nagpapahintulot sa iyo na magpatuloy. Ang pagtaas ng dopamine ay nagpapatalas ng iyong atensyon, kaya ang mga micro-stressors na kanina ay nakakabaliw ay nagiging mga simpleng gawain na lamang na kailangang tapusin. Ito ay isang sandali ng kapangyarihan na ibinalik sa iyong mga kamay. Isipin mo ang sitwasyong ito. Nakaupo ka sa iyong desk, nakatitig sa screen ng computer, at pakiramdam mo ay gusto mo nang sumuko. Ang bawat salita na tinatype mo ay parang may pabigat. Pagkatapos, kinuha mo ang iyong tasa, humigop ka ng kape, at huminga ng malalim. Bigla, ang fog sa iyong isipan ay nawala. Ang prefrontal cortex mo, na kanina ay nagmamakaawa ng glucose, ay nakatanggap ng sapat na stimulation upang gumana muli ng maayos. Ang iyong executive function ay naibalik. Nagagawa mo ng ayusin ang iyong mga iniisip, mag-prioritize na mga gawain, at mag-type ng isang profesional na sagot sa halip na magalit. Ito ang araw-araw na milagro ng neurochemistry na hatid ng kape. Bukod sa pagpapatalas ng isip, ang kape ay gumaganap din bilang isang social buffer. Ang emosyonal na pagkapagod ay madalas na nagpapababa ng ating pasensya sa ibang tao. Ang mga maliliit na pagkakamali ng ating mga katrabaho o ang simpleng ingay sa opisina ay nagiging sanhi ng matinding iritasyon. Ngunit sa pagpasok ng dopamine at pagharang ng adenosine, ang iyong threshold para sa inis ay tumataas. Mas nagiging mapagparaya ka. Ang kape ay literal na tumutulong sa iyo na maging isang mas mabuting katrabaho at kaibigan sa mga sandaling iyon dahil binibigyan ka nito ng kemikal na espasyo upang mag-isip bago mag-react. Ito ay isang pananggal laban sa sarili mong emosyonal na reaktibidad. Ngunit ang kemikal na epekto na ito ay kalahati lamang ng kwento. Ang totoong mahika ng kape bilang isang ritual ng paghilom ay matatagpuan sa pisikal at psikolohikal na espasyo na nililikha nito. Ang paghawak sa isang tasa ng kape ay nagbibigay sa atin ng perpektong dahilan upang tumakas. Sa ating mabilis at demanding na lipunan, ang pag-upo ng walang ginagawa ay madalas na tinitingnan bilang katamaran. Ngunit kapag may hawak kang tasa ng kape, bigla kang nagkakaroon ng lisensya na mag-pause. Ang kape ay nagiging isang prop na nagbibigay katwiran sa iyong 10 minutong pagkawala sa mundo. Ito ay isang katanggap-tanggap na paraan ng pagpapahinga sa paningin ng lipunan. Ang 10 minutong window na ito ay napakahalaga para sa ating mental health. Habang nakaupo ka, hawak ang mainit na tasa at nakatingin sa labas ng bintana o sa kawalan, ang iyong utak ay pumapasok sa isang espesyal na estado na tinatawag na Default Mode Network o DMN. Ang DMN ay ang bahagi ng utak na nagiging aktibo kapag hindi tayo nakatutok sa labas ng mundo, kapag tayo ay nangangarap ng gising, nagmumuni-muni, o simpleng hinahayaan ang ating isipan na maglakbay. Ang pag-activate ng DMN ay mahalaga para sa pagproseso ng mga emosyon, pagbuo ng mga alaala, at pagbuo ng sarili nating pagkakakilanlan. Pinapayagan ng kape ang iyong utak na mag-reboot at linisin ang sarili nito. Habang nakatingin ka sa kawalan, ang iyong brainwaves ay unti-unting lumilipat mula sa mabilis at nakaka-stress na beta waves patungo sa mas kalmado at nakaka-relax na alpha waves. Ang alpha state na ito ay madalas nating maranasan kapag tayo ay nagme-meditate o nagpapahinga ng malalim. Sa tulong ng iyong ritual ng pag-inom ng kape, nagagawa mong dayain ang iyong utak na pumasok sa isang meditative state kahit na nasa gitna ka ng isang maingay at magulong opisina. Ang pag-init ng iyong mga kamay mula sa tasa at ang pagbagal ng iyong paghinga ay nagsisilbing mga anchor o angkla na nagpapanatili sa iyo sa kasalukuyang sandali. Nilalayo ka sa mga pangamba sa hinaharap o mga pagsisisi sa nakaraan.
Ang tasa ng kape ay nagsisilbi ring isang pisikal na hangganan, isang invisible force field sa pagitan mo at ng mundo. Kapag may hawak kang kape at nakatingin sa malayo, ang mga tao sa paligid mo ay may hindi sinasadyang pag-unawa na hindi ka dapat istorbuhin. Ito ay ang universal na sign language para sa bigyan niyo ako ng ilang minuto. Ang pisikal na bigat ng tasa sa iyong kamay ay nagbibigay ng isang tactile feedback na nagpapababa ng cortisol levels. Ang tactile sensation na ito na sinamahan ng init ay nagpapaalala sa ating katawan ng pakiramdam ng kaligtasan at pag-aalaga mula pa noong tayo ay mga bata pa. Ito ay isang uri ng self-soothing mechanism na nakabalot sa isang adult na inumin. Pansinin mo ang iyong paghinga kapag umiinom ka ng mainit na kape. Bago ka humigop, kailangan mong hipa ng singaw na nangangailangan ng isang mahaba at kontroladong pag-exhale. Pagkatapos mong humigop, madalas kang humihinga ng malalim. Ang pattern ng paghinga na ito, mabagal na pag-inhale, pag-pause at mahabang pag-exhale ay eksakto ang parehong breathing technique na ginagamit sa meditation at anxiety management upang pakalmahin ang nervous system. Nang hindi mo namamalayan, ang pag-inom ng mainit na kape ay pumipilit sa iyo na gawin ang mga deep breathing exercises na kailangan ng iyong katawan upang pabagalin ang tibok ng iyong puso at ibalik ang balanse sa iyong sistema. Kaya naman, ang 10 minutong kape break na ito ay hindi isang pag-aaksaya ng oras. Ito ay isang kinakailangang maintenance para sa iyong isipan. Kapag ikaw ay nag-operate sa ilalim ng matinding stress, ang iyong utak ay parang isang smartphone na may napakaraming apps na nakabukas, nang sabay ay mabilis na nakakaubos ng baterya. Ang pag-upo kasama ang iyong kape ay ang katumbas ng pag-close sa lahat ng background apps at pag-plug ng iyong telepono sa charger. Kahit sandali lang, pinipigilan mo ang pagkaubos ng iyong lakas. At madalas ang maikling pag-recharge na ito ang tanging kailangan mo upang makatawid hanggang sa matapos ang araw nang hindi nawawala ng pasensya. Ito rin ang nagpapaliwanag kung bakit ang decaf coffee ay gumagana pa rin bilang isang pampakalma para sa maraming tao. Kung ang caffeine lamang ang mahalaga, ang decaf ay dapat walang epekto. Ngunit ang mga pag-aaral sa psikolohiya ay nagpapakita na ang mga taong umiinom ng decaf ay nakakaranas pa rin ng pagbaba ng stress at pagtaas ng alertness. Bakit? Dahil sa kapangyarihan ng conditioned response o ang tinatawag na placebo effect na nakapaloob sa ritual. Ang utak ay napakatalino. Natutunan nitong iugnay ang amoy, lasa at init ng kape sa pakiramdam ng paggising at pagkalma. Kaya kahit walang caffeine, ang buong karanasan ng pag-inom ay sapat na upang mag-trigger ng positibong reaksyon sa utak. Ang conditioned response na ito ay katulad ng eksperimento ni Pavlov. Sa paglipas ng mga taon ng pag-inom ng kape tuwing umaga o tuwing ikaw ay pagod, naituro mo sa iyong utak ang isang malakas na koneksyon kapag naranasan ko ang lasa at amoy na ito. Nangangahulugan ito na oras na para mag-focus at kumalma. Ang mga neural pathways na nag-uugnay sa kape at sa pagiging alerto ay naging napakakapal at napakabilis na parang isang superhighway sa loob ng iyong utak. Kaya naman sa unang patak pa lang ng kape sa iyong dila, ang iyong utak ay nag-activate na ng alertness protocol bago pa man makarating ang caffeine sa iyong daluyan ng dugo. Ang ritual ang nagpapabilis ng proseso. Kung susuriin natin ng mabuti, ang karamihan sa atin ay hindi talaga nakakaramdam ng matinding pangangailangan para sa mapait na likido mismo. O gusto natin ang lasa ngunit hindi ito ang pinakaugat ng ating debosyon. Ang tunay nating minamahal, ang tunay nating hinahanap-hanap ay ang mga emosyon at ang psikolohikal na kanlungan na pumapalibot sa inumin na ito. Mahal natin ang pakiramdam ng pag-asa bago ang unang higop. Mahal natin ang sandali ng katahimikan habang hinahawakan ng mainit na tasa. Mahal natin ang pakiramdam na mayroon tayong sandata laban sa pagkapagod ng araw. Hindi tayo addicted sa kape. Tayo ay addicted sa pakiramdam ng pagiging buhay at may kontrol. Sa isang mundong patuloy na humihingi ng ating oras, atensyon at enerhiya, ang pagkapagod ng emosyon ay hindi maiiwasan. Ang ating mga utak ay hindi idinisenyo upang patuloy na bombahin ng impormasyon at stress sa loob ng 16 na oras araw-araw. Kailangan natin ng mga anchor, mga malilit na angkla sa ating araw na magpapanatili sa atin sa lupa kapag ang bagyo ng mga obligasyon ay nagbabanta na tangayin tayo. Ang tasa ng kape ay isa sa pinakamabisang anchor na ito. Ito ay isang pisikal na bagay na maaari nating hawakan na may predictable at inaasahang epekto sa ating katawan at isipan. Nagbibigay ito ng isang maliit na piraso ng katiyakan sa isang hindi tiyak na mundo. Ang pag-unawa sa neurochemistry at psikolohiya sa likod ng ating pag-inom ng kape ay hindi nag-aalis sa mahika nito. Sa halip, mas nagpapalalim pa ito sa ating pagpapahalaga sa ritual na ito. Kapag alam mo na, ang bawat higop ay nagpapasimula ng isang komplikadong sayaw ng mga neurotransmitters
na ang init ay literal na nagpapakalma sa iyong nervous system at ang pagtigil mo ay nagbibigay daan sa iyong utak na mag-reboot, mas magiging sasadya ang iyong pag-inom. Hindi mo na lamang ito iinumin ng mabilisan para magising. Iinumin mo ito ng may pag-unawa na binibigyan mo ang iyong sarili ng isang dosis ng pagmamahal at pag-aalaga. Ito ay isang sadyang akto ng self-preservation. Kaya sa susunod na maramdaman mo ang bigat ng emotional exhaustion, kapag parang ang bawat tunog ay nakakairita at ang bawat gawain ay parang isang parusa, huwag mong husgahan ang iyong sarili dahil sa paghahanap ng kape. Huwag mong isipin na isa lamang itong masamang bisyo o nakasanayang gawi. Kilalanin mo ito bilang kung ano talaga ito, isang matalinong mekanismo ng iyong katawan at isipan upang humingi ng tulong at pahinga. Ang iyong pagnanasa para sa kape ay ang paraan ng iyong utak na sabihing, kailangan ko ng sandali. Kailangan ko ng isang circuit breaker. At kapag hawak mo na ang tasa, ibigay mo sa iyong sarili ang buong 10 minuto. Huwag mong inumin ang iyong kape habang nagtatype ng email o nag-i-scroll sa social media. Sayang ang mahika. Hayaan mong gawin ng init ang trabaho nito sa iyong mga palad. Hayaan mong pasiglahin ng aroma ang iyong olfactory bulb at maglabas ng dopamine. Hayaan mong harangan ng caffeine ang iyong adenosine receptors at bigyan ka ng malinaw na pag-iisip. Tingnan mo ang labas ng bintana. Hayaan mong mag-activate ang iyong default mode network. Damhin mo ang pag-shift ng iyong brainwaves. I-maximize mo ang ritual ng paghilom na ito dahil nararapat mo itong maranasan ng buo. Sa huli, ang kape ay isang paalala na minsan, ang mga pinakamaliliit na bagay ang nagbibigay sa atin ng pinakamalaking lakas upang harapin ang mga malalaking hamon. Hindi nito kayang baguhin ang katotohanan ng buhay. Ang mga problema ay mananatili, ang mga responsibilidad ay maghihintay. Ngunit binabago nito ang lente kung saan natin tinitingnan ang mga ito. Binibigyan tayo nito ng isang kemikal at psikolohikal na distansya mula sa ating mga pinoproblema, sapat na distansya upang makahinga at makapag-isip ng tama. Ito ang dahilan kung bakit, sa kabila ng lahat ng modernong solusyon sa stress, ang ritual ng kape ay isang patunay ng ating resilience bilang tao. Naghahanap tayo at lumilikha ng mga mekanismo upang tulungan ang ating sarili na mag-survive at mag-thrive sa isang komplikadong mundo. Ang bawat tasa na binibili o tinitimpla natin ay isang maliit na investment sa ating mental na kalusugan para sa araw na iyon. Ito ay isang tahimik na kasunduan sa ating sarili na, kaya ko ito, kailangan ko lang ng kaunting tulong. At ang tulong na iyon ay dumarating sa anyo ng isang mainit, mapait at kumikinang na likido na gumigising sa ating mga neuron at nagpapagaan sa ating mga emosyon. Kaya mga kakiyo, sa susunod na ikaw ay makaramdam ng pagkapagod na umabot na sa iyong kaluluwa na hindi kayang pagalingin ng simpleng pagtulog, alalahanin mo ang agham ng iyong tasa ng kape. Alalahanin mo na hindi ka lamang umiinom ng likido. Ikaw ay nagsasagawa ng isang neurochemical na intervention. Ikaw ay nagpapadala ng mga reinforcement sa iyong prefrontal cortex. Ikaw ay nagbibigay ng yakap sa iyong vagus nerve. Ikaw ay nagtatayo ng isang pansamantalang pader laban sa stress hormones. Ipagmalaki mo ang iyong ritual dahil ito ay isang patunay ng iyong pagnanais na alagaan ang iyong isipan. May mga magsasabi na ang pagdepende sa kape ay isang kahinaan. Ngunit ang pag-unawa sa iyong mga pangangailangan at ang paghahanap ng ligtas at epektibong paraan upang matugunan ng mga ito ay hindi kailanman naging isang kahinaan. Ito ay emosyonal na katalinuhan. Ang pagkilala sa pagkakaiba ng pisikal na antok at emosyonal na pagkapagod ay ang unang hakbang tungo sa tunay na pag-aalaga sa sarili. At ang pagbibigay sa iyong sarili ng pahintulot na huminto at mag-recharge, hawak ang iyong paboritong tasa, ay isa sa mga pinakamabuting bagay na magagawa mo para sa iyong sarili at para sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang kape ay higit pa sa isang ugali. Ang ugali ay isang bagay na ginagawa natin nang hindi nag-iisip, tulad ng paghigot ng sintas ng sapatos. Ngunit ang ritual ay ginagawa ng may layunin at presensya. Ang ritual ng kape ay isang banal na espasyo sa loob ng isang magulong araw. Ito ay ang pagsasama ng biology, chemistry at psychology sa isang solong karanasan. Ito ay ang sining ng paghahanap ng kapayapaan sa loob ng isang ceramic na tasa. Kaya gawin mo itong isang sadyang ritual. Lasapin mo ang bawat patak, damhin mo ang bawat pagbabago sa iyong katawan at hayaan mong hilumin ka nito kahit sa loob lamang ng ilang minuto. Sana ay nabigyan ko kayo ng bagong pananaw tungkol sa inyong paboritong inumin. Sa susunod na makita mo ang isang taong nakatitig sa kawalan habang may hawak na kape, alam mo na ang nangyayari sa loob ng kanyang utak. Alam mo na siya ay nasa kalagitnaan ng isang mahalagang proseso ng paghilom. At sana kapag ikaw naman ang nasa posisyong iyon, mas ma-appreciate mo ang pabor na ginagawa mo para sa iyong nervous system. Hindi lamang tayo umiinom ng kape,
Tayo ay umiinom ng pasensya, ng focus, at ng kaunting kapayapaan ng isip na nakatunaw sa mainit na tubig. Ang curiosity tungkol sa mga maliliit na bagay na ginagawa nating araw-araw ay nagbubukas ng malalaking pinto ng kaalaman tungkol sa ating sarili. Ang pag-unawa sa bakit sa likod ng ating mga gawi ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan na kontrolin ang ating buhay at kalusugan. Ang kape ay isang napakagandang halimbawa kung paano ang isang simpleng bahagi ng ating kultura ay may napakalalim na epekto sa ating neurobiology. Patuloy tayong magtatanong, patuloy tayong mag-uusisa. Dahil sa bawat tanong na ating sinasagot, mas nakikilala natin ang kahangahangang makinarya ng ating katawan at isipan. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa malalim na pagsisid na ito sa agham at sikolohiya ng kape. Kung nagustuhan mo ang episode na ito at natutunan mo kung bakit napakahalaga ng iyong coffee break, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video na ito at i-share sa iyong mga kaibigan na mahilig din sa kape. Baka ito na ang paliwanag na matagal na nilang hinahanap. Ako si Kio, ang iyong curiosity expert na nagpapaalala sa iyo na laging magtanong ng bakit hindi? Hanggang sa muli nating pagkikita dito lamang sa Kawili-Wiling Kaalaman. Mag-ingat kayo palagi at i-enjoy ang inyong susunod na tasa ng kape.